Sa malapit na hinaharap, isang malaking digmaan ang sumira sa mundo. Ngayon ang mundo ay isang nawasak na kaparangan na tinatawag na Lost Lands, o mga nawawalang lupain, at lahat ng natitira sa sangkatauhan ay naninirahan sa iisang lungsod. Pinamumunuan sila ng Overlord at ang simbahan ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan. Isang araw ay isang babaeng nagngangalang Gray ang ibinitin dahil sa pagiging isang mangkukulam at ginagamit siya ng enforcer bilang halimbawa kung ano ang mangyayari sa mga lumalaban sa simbahan. Pagkaalis ng enforcer, ginamit ni Gray ang kanyang mahika para mag-hallucinate ang isang sundalo na siya ang nakabitin. Pinaputukan niya ang lubid upang iligtas umano ang kanyang sarili at nauwi ito sa pagpapalaya kay Gray, pagkatapos ay iniisip niyang nakita niya ang mangkukulam sa tabi niya kaya nagpaputok siyang muli para lamang mapatay ang isa pang sundalo. Nang malaman ito ng enforcer, pinatay niya ang nakulam na sundalo at pinangunahan ng iba upang hanapin si Gray. Habang tinitingnan ng grupo ang silid, nagtago si Gray sa mga anino upang isa-isang patayin ang mga sundalo hanggang sa ang enforcer na lang ang natitira. Nagawa siyang mock-order ni Gray sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng kutsilyo kaya sinabihan siya ng enforcer na tapusin na ito, ngunit sa halip na bigyan siya ng mabilis na kamatayan ay pinili ni Gray na ibitin ang kanyang leeg. Habang papalayo siya, ang mga tao ay naghiwalay sa gitna at tinawag siyang ang mangkukulam na hindi mabibitay. Samantala ang isang lalaki na nagngangalang Dave ay naglalakbay mag-isa sakay ng kanyang kabayo, ngunit huminto siya sa isang lagusan dahil naisip niyang malapit na siyang patayin. Nang banggitin niya ito ng malakas ay isang grupo ng mga lalaki ang lumabas sa pinagtataguan at sinubukan ng isa sa kanila na kunin ang baril niya gayunpaman, may dalawang ulong ahas na nakakapit dito na agad siyang pinatay. Pagkatapos ay isinara ni Dave ang kanyang mga kamay upang magpalabas ng mga baril at mabilis na pinatay ang buong gang bago pa nila siya malapitan. Bago umalis ay sinigurado niyang hindi niya makakalimutan ang kanyang ahas. Pagbalik kay Gray, nakahanap siya ng masisilungan sa isang tore at nag-iwan ng pera para sa isang bulag na babae na nakilala siya dahil sa kanyang kabaitan. Maya-maya ay binisita sila ng Reyna at ni Jerice na kapitan ng Overwatch. Nais ng Reyna na bilhin ang kapangyarihan ng isang shapeshifter na magbagong anyo bilang isang lobo at nagbayad gamit ang ilang magagarang alahas. Hindi kailanman tumanggi si Gray sa sino man at tinanggap ang trabaho, sa oras na iyon ay nagpaliwanag siya na mag-uupa siya ng isang hunter upang pumatay ng isang shapeshifter at kukunin niya ang kanilang kapangyarihan. Ang kanyang deadline ay ang susunod na kabilugan ng buwan na mangyayari sa loob ng 6 na araw. Habang inihahanda ni Gray ang kanyang mga patalim para umalis, sinubukan din ni Jerice na bumili ng isang kahilingan. Gusto niyang biguin ni Gray ang Reyna, sumusumpa siya na tapat siya sa Reyna ngunit sa palagay niya ay sisirain lang siya ng pagkakaroon ng kapangyarihan na ito. Hindi naniniwala si Gray sa kanya at sa tingin niya ay nagseselos lang siya sa Reyna, ngunit dahil wala siyang tinatanggihan ay kinuha niya ang kanyang relo bilang kabayaran. Pagkatapos ay gumamit si Gray ng kapangyarihan para tingnan ang Lost Lands at hanapin ang kailangan niya, pinapanood niya kung paano sinusubukan ng isang grupo ng mga lalaki na labanan ang isang malaking lobo ngunit lahat sila ay napatay sa loob lamang ng ilang segundo. Samantala ang Overlord ay nasa kama at humihingi ng tulong sa Reyna dahil nakaihi na naman siya sa kanyang sarili, tinawag ng Reyna ang mga kasambahay habang iniinsulto ang kanyang asawa na halatang pagod na sa pakikitungo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin na hinalikan niya si Dave at dito ay malalaman na may relasyon ang dalawa. Nang papaalis na si Dave sa kastilyo ay pinigilan siya ng mga bantay, kaya't iniluwa niya ang alak na iniinom niya sa isang apoy upang masunog ang isang bantay bago sinipa ang isa pa at mahulog sa hagdan. Nang maglaon sa isang bar ay nilapitan ni Gray si Dave at sinubukan na upahan ang kanyang serbisyo sa pagiging hunter dahil kilala siya sa kanyang kaalaman sa Lost Lands. Gustong magsugal ni Dave kaya nakipaglaro si Gray sa kanya at madaling nanalo sa unang round. Nag-aalinlangan pa rin siyang tanggapin ang misyon dahil karamihan sa mga tao ay hindi nakakaligtas sa Lost Lands, kaya sinabi sa kanya ni Gray na kung sakaling tumagal ang misyon dahil sa kanya ay may pahintulot siyang iwan siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Dave ang tungkol sa isang mahusay na lobo na nakatira sa isang lugar na tinatawag na Skull River, at napagtanto ni Gray na ang pangalan ay tumutugma sa kanyang nakita kanina at nangakong babayaran niya si Dave ng relo kung dadalhin niya siya doon. Sa sandaling iyon ay isang grupo ng mga sundalo ang pumasok sa bar at ang isa sa kanila ay nagpaputok mula sa itaas, ngunit ibinato ni Dave ang ahas sa kanya upang mabilis siyang mapatay. Bumagsak ang katawan nito at tumalon ang ahas sa braso ng isa pang sundalo, kaya pinutol ng kanyang kasama ang kanyang braso at nakatakas ang ahas. Pagkatapos ang enforcer na nakaligtas pala sa pagbitin sa kanya ay sumali sa laban at ginamit ang kanyang kutsilyo upang mabilis na mapatay ang ahas, ngunit paglingon niya ay wala na sina Gray at Dave.
Sa simbahan, ang patriarch ay nagpapaalala sa lahat na ang mga mangkukulam at erehe ay dapat iharap sa hukuman. Ang karamihan ay nagpapanggap na nagdadasal habang palihim na ipinapasa ang isang tala tungkol sa isang kilusang rebelde. Pagkatapos ng misa, ipinahayag na alam ng patriarch ang tungkol sa tala at napansin niyang si Gray ang naging simbolo ng rebelyon. Dinala ng enforcer ang bulag na babae at tinapakan ng kamay nito hanggang sa ipaliwanag niya na binisita ni Jerice at ng Reyna si Gray. Inutusan ng patriarch ang enforcer na hanapin si Gray at paaminin siya sa pagmamanipula sa kanilang mga pinuno bago siya patayin. Sa Lost Lands ay makikitang nagpapahinga na sina Gray at Dave para sa gabi. Sinubukan ni Dave na manghuli ng isang bagong ahas ngunit hindi siya makahanap ng isa na ikatutuwa niya. Habang sinusubukan na matulog ni Gray ay nilapitan siya ni Dave at itinaas ang kanyang patalim, kaya pinigilan niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. Gayunpaman, naruroon siya upang patayin ang alakdan na malapit na siyang tusukin. Kinabukasan ay napunta ang dalawa sa isang trading post na pinangangasiwaan ng magkapatid na sina Mara at Ross na matagal ng kaibigan ni Dave. Binigyan ni Mara ng halik si Dave bago pumasok ang dalawa sa loob. Doon ay sinabi ni Dave na mahahanap nila ang shapeshifter sa loob ng isang linggo. Ngunit sumagot si Gray na kailangan niya ito sa loob ng ilang araw, kaya nagpa siya si Dave na dadaan na lang sila sa napakadelikadong shortcut. Nang gabing iyon ay naging mainit sina Dave at Mara at nagdahilan na minsan lang sila magkita sa isang taon. Nang umalis ang dalawa pagdating ng umaga ay binalaan ni Dave si Gray na ang magkapatid lang ang tanging palakaibigan na tao sa Lost Lands, at sa oras na iyon ay napansin ni Gray ang isang kalansay ng hayop sa loob ng isang hawla. Samantala, ang enforcer at ang lahat ng kanyang mga sundalo ay nagsimulang maghanap sa Lost Lands sa pamamagitan ng tren. Habang ang Reyna ay pinuntahan ng patriarch dahil pinahintulutan niya ang paggamit ng tren nang hindi kumukonsulta sa kanya, pinaalis din niya ang lahat ng mga sundalo at iniwan ang lungsod na walang bantay. Sinabi ng patriarch na narinig niya ang mga bulong-bulungan ng kanyang pagtataksil, ngunit tiniyak sa kanya ng Reyna na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nang maglaon ay tinawagan ng patriarch ang enforcer na nasa tren at sinabi sa kanya na nakumpirma niyang nagsisinungaling ang Reyna, kaya kailangan nilang mabilis na mahuli ang mangkukulam. Kung aarestuhin nila ang Reyna dahil sa pagtataksil at ang overlord na may sakit ay mamamatay sa lalong madaling panahon, ang patriarch ay maaaring makontrol ang lungsod. Maya-maya ay nahanap ng mga sundalo sina Ross at Mara, sila ay pinahirapan hanggang sa aminin ni Mara na si Gray at Dave ay pupunta sa Skull River. Bago umalis ay pinatay nila ang magkapatid at sinunog ang kanilang tirahan. Kinabukasan ay narating ni Gray at Dave ang The Rift, isang lungsod na puro guho at maraming bangin. Pumasok sila sa isang lumang gusali na may cable car at hinanap ni Dave ang driver na kayang magsakay ng sinuman kapalit ng pera. Hindi sumasagot ang lalaki nang tawagin ni Dave ang kanyang pangalan, kaya nagsimula ang dalawa na hanapin siya sa gusali. Nakalulungkot dahil nadatnan nila na ang driver ay nakabitin, ibig sabihin ang mga sundalo ang unang nakarating doon. Nang subukan na umalis ng dalawa ay pinatigil sila ng enforcer at ng kanyang mga tauhan, handa nilang pakawalan si Dave kung ibibigay niya sa kanila si Gray, saka ipinakita ang katawan ni Mara bilang patunay na seryoso sila. Sa sandaling iyon ay nagising si Mara at binanggit ang pangalan ni Dave, kaya binaril siya ng enforcer para patayin siya ng tuluyan. Ikinagalit ito ni Dave kaya siya ay nagpaputok habang si Gray ay umatake para mapabagsak ang isang sundalo at kinuha ang kanyang mga baril. Nagpaputok din siya, at sa pamamagitan ng pagtutulungan ay mabilis nilang napatay ni Dave ang lahat ng lalaking nakapaligid sa kanila. Sa kasamaang palad, mayroong isang kawan ng mga sundalo na nagtatago sa loob ng tren at ngayon ay lumabas sila upang sumali sa laban. Si Dave at Gray ay patuloy na nakikipaglaban at pumapatay ng maraming lalaki hanggat maaari, ngunit ang mga sundalo ay patuloy na dumarating at ang kanilang mga bilang ay hindi na makontrol, ang masaklap pa ay naubusan sila ng bala. Sinubukan ng dalawa na tumakas ngunit may kanya ng tren na umaatake sa kanila, sa kabutihang palad ay mabilis silang nakatalon ng hindi nasasaktan. Pagkatapos ay pumunta sila sa cable car at pinakawalan ito ni Dave sa pamamagitan ng pagbaril dito, habang ang mga sundalo ay sinisikap pa rin na habulin sila kaya nagsimulang makipaglaban sa kanila sina Gray at Dave para ilayo sila sa cable car. Dahil ito ay papalapit na ngayon sa isang malaking bangin, ang mga sundalo ay nahulog sa kanilang kamatayan mula sa taas. Lumitaw ang ilang lalaki sa bubong ng cable car at agad na umakyat si Gray para lumaban sa kanila gamit ang kanyang mga patalim. Mabilis siyang kumilos para talunin ang karamihan sa kanila at mabilis na tumalon sa gilid para pilitin ang huling lalaki na sundan siya, ngayon ay magagawa na niyang putulin ang kamay nito para siya ay mahulog.
Sa loob ng cable car ay nakikipaglaban din si Dave sa ilang natitirang sundalo, at nang makitang natatalo ang kanyang mga tauhan ay pinaputol ng enforcer sa kanyang mga sundalo ang mga cable. Nakasabit na ngayon sa gilid ang cable car kaya kailangang gamitin ni Gray ang kanyang mga patalim para kumapit. Binasag din ni Dave ang bintana para mahulog ang isa pang sundalo. Maya-maya ay binaril ng enforcer ang kabilang cable kaya nahulog ang sasakyan, dumausdos sa isang gusali bago bumagsak sa gilid ng bangin. Sina Gray at Dave ay nagsimulang umakyat sa mabatong pader at nagawa nilang iwanan ang sasakyan bago ito bumagsak. Sa oras na iyon ay nagpaputok ang enforcer at tinamaan ang balikat ni Dave habang siya ay umaakyat pa rin. Ngunit nakarating na si Gray sa tuktok at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mawala sa focus ang enforcer na nagpapahintulot sa dalawa na makatakas. Nang gabing iyon ay tinanggal ni Dave ang bala sa loob ng kanyang sugat saka ito tinahi ni Gray. Iniisip ni Dave ang mga nawawala niyang kaibigan at sumumpa na pagbabayaran ito ng enforcer. Bago sila matulog, pinagmamasdan nila ang mga kulay at kidlat sa kalangitan. Kinabukasan ay nalaman ng Reyna na siya ay buntis. Alam niyang si Dave ang ama ngunit siya ay nagpanggap na ito ay ang Overlord. Ngayong mayroon na siyang tagapagmana para masiguro ang trono, nilagyan niya ng unan ang mukha ng Overlord at pinigilan niya ang paghinga nito hanggang sa mamatay. Samantala sina Gray at Dave ay nakarating na sa Shadow's Bane, isang lugar na puno ng mga demonyo sa gabi. Gayunpaman, naririnig nila ang tren ng enforcer na papalapit sa kanila kaya wala silang pagpipilian kundi ang manatili doon. Nagtago sila sa loob ng isang tore at sinira ang mga lata upang tumapon ang gas sa lupa. Pagsapit ng gabi habang nakabukas ang mga ilaw sa tore ay sinubukan silang salakayin ng demonyo. Naghagis si Dave ng lighter sa gas para lumikha ng pabilog na apoy na nakapalibot sa kanila. Sa lalong madaling panahon ay mas maraming demonyo ang pumasok sa tore at ang dalawa ay kinailangang magpaputok ngunit ang kanilang mga bala ay walang magawa. Ang mga demonyo ay nagdala ng isang bakal na tabla at inilagay ito sa ibabaw ng apoy upang lumikha ng isang tulay, kaya pinigilan sila ni Dave sa pamamagitan ng pagsipa ng isang lata ng gas at binaril ito. Tumalo ng isang demonyo nang sumabog ang lata at hinarap si Dave para atakihin siya, ngunit hinawakan siya pabalik ni Gray sa pamamagitan ng pagsaksak nito gamit ang kanyang mga patalim. Nang iikot ng demonyo ang kanyang katawan upang subukan na harapin siya, kinailangang tumalo ni Gray at lumaban sa kanya gamit ang kanyang mga kamay. Hinarap ni Dave ang nilalang at inilagay ito sa isang nakausling bakal habang si Gray ay inihagis ang patalim sa isa pang tangke ng gas. Sa pagkakataong ito ay mas malakas ang pagsabog dahilan para makuha ang atensyon ng pinuno ng demonyo na nanunood mula sa tuktok ng tore kasama ang mga alip-ores nito. Tumalo ng mga ito pababa upang harapin ang dalawang tao habang ang pinuno ay tinawag si Gray at sinabing hindi na dapat siya bumalik sa lugar na ito. Gumamit si Gray ng magic upang siya ay mapabalik at nagpalabas ng apoy mula sa kanyang kamay na kinokontrol ang fireball upang maging isang malaking buhawi ng apoy na sumunog sa lahat ng mga demonyo kasama na ang pinuno. Pagkatapos ay sinabi ni Dave na hindi niya maramdaman ang apoy kaya ipinaliwanag ni Gray na hindi ito totoo, gumamit lang siya ng ilusyon para isipin ng mga demonyo na sila ay nasunog at namatay sila dahil sa epekto ng kanilang paniniwala. Ibinunyag niya na mayroong isang malaking kayamanan na puno ng kapangyarihan na nakatago doon at maraming taon na ang nakalipas, inupahan siya ng isang lalaki upang nakawin ito. Gayunpaman, ang lugar na ito ay sobrang delikado kaya binago nito ang lalaki at ang kanyang mga alip-ores bilang mga demonyo tulad ng nakaharap nila. Kinabukasan ay ibinalita ng Patriarch na ang Overlord ay patay na ngunit ang Reyna ay buntis, kaya ang sanggol ang magiging bagong Overlord. Walang reaksyon ng mga mamamayan kaya nagpaputok ng baril si Jerry sa hangin para sumagot ang mga tao na pabor sa Reyna at sa kanyang anak. Pagkatapos ay umupo ang Patriarch sa harap ng Reyna na nangangakong papayuhan niya siya ng mabuti gayunpaman, sa kanyang sarili ay iniinsulto niya ang Reyna at tinawagan ang enforcer upang sabihin sa kanya na magmadali. Ang Reyna ay gumagawa din ng mga plano at hinagkan si Jerry upang manipulahin siya, umaasa na magagamit ang kanyang hukbo para sa kanyang mga personal na layunin. Dumating sina Dave at Gray sa Firefields at inanunsyo ni Dave na makakarating na sila sa kanilang destinasyon sa susunod na araw. Ang pakikipaglaban sa shapeshifter ay magiging mapanganib, kaya naisip ni Gray na dapat nang kunin ni Dave ang kanyang kabayaran at maaari na siyang umalis. Tumanggi siya at hiniling sa kanya na bumalik kasama niya, ngunit hindi ito magagawa ni Gray dahil pinipilit siya ng sumpa na gawin ang bawat misyon. Kinabukasan ay pumasok silang dalawa sa isang lagusan nang marinig nila ang paparating na tren, at dahil hindi nila ito kayang lampasan ay gumawa sila ng plano.
Nakatayo si Gray sa gitna ng riles at naghintay na makalapit ang tren bago siya nagsimulang tumakbo, agad na nag-utos ang enforcer na habulin siya na hindi alam na ito ay isang bitag. Pumunta si Gray sa isang sirang riles at tumalon sa huling segundo, habang ang tren ay hindi maaaring huminto dahilan para mahulog ito sa kailaliman na nagdulot ng isang pagsabog na pumatay sa enforcer at sa lahat ng kanyang mga tauhan. Nang malaman ito ng Patriarch ay tinipon niya ang kanyang mga tauhan upang kunin ang trono ng puwersahan. Gayunpaman si Jerry Ice at ang kanyang hukbo ay bigla siyang pinalibutan kasama ang kanyang natitirang mga sundalo upang patayin, dahilan para ang Reyna na lang ang tanging pinuno sa lungsod. Pagkatapos ay nagdiwang si Jerry Ice at ang Reyna sa pamamagitan ng mainit na digmaan. Kinabukasan ay dumating sina Gray at Dave sa Skull River, isang lugar na punong-puno ng mga buto ng mga biktima ng lobo. Nahanap nila ang isang lumang gusali at nakakita ng mga palatandaan na may nakatira doon, ngunit wala silang nakitang tao. Sinabi ni Dave kay Gray na dapat silang bumalik ngunit gusto ni Gray na tapusin ang kanyang misyon, at pagsapit ng gabi ay nilagyan ni Gray ang kanyang mga daliri ng mga pilak na kuko saka lumabas. Sinubukan muli ni Dave na pigilan siya ngunit huli na, ang kabilugan ng buwan ay lumabas na at ito ay nagdulot sa kanya ng pagbabago. Lumalabas na siya ang shapeshifter sa buong panahon na ito, at sa tingin ni Gray ay pumayag siyang samahan siya para dalhin siya doon at patayin. Lumaki ang katawan ni Dave at nawasak ang kanyang mga damit nang matapos siyang maging isang malaking lobo. Ibinato naman ni Gray ang relo sa kanya bago siya sinimulang labanan gamit ang mga pilak na kuko, ngunit si Dave ay malinaw na mas malakas sa kanya at madali siya nitong itinapon sa gilid. Pagkatapos ay lumikha si Gray ng isang ilusyon na nagpapalabas ng isang grupo ng mga ibon na nagpapahintulot sa kanya na makapagtago. Nang tumalon si Dave para salakayin ng malaking ibon, nagwakas ang ilusyon at dito ay nakitang sinaksak siya ni Gray gamit ang mga kuko. Sinubukan ni Dave na ipagtanggol ang sarili ngunit napakahina na niya ngayon, at pagkatapos ng ilang suntok pa ay pinabagsak na siya ni Gray. Itinaas niya ang kanyang mga braso sa huling pagsusumikap ng kumilos si Gray para magpalabas ng huling suntok. Makalipas ang ilang segundo ay nagising si Dave na maraming gallows, binigyan siya ni Gray ng tubig at sinabihan na magpahinga. Nakatulog si Dave at sa sumunod na paggising niya ay nakakadene na siya. Dito ay napag-alaman na nang tulungan siya ni Gray na tahiin ang kanyang sugat ay naglagay siya ng pilak sa ilalim ng kanyang balat na naging dahilan ng pagkalason niya. Nang handa na si Gray na patayin siya, sinabi ni Dave na mayroon muna siyang hiling at ipinaalala sa kanya na hindi siya maaaring tumanggi sa sinuman. Gusto niyang magkasama sila at manghuli para matapos na ang kanilang kalungkutan. Sumang-ayon si Gray habang sinasabi ang presyo. Sa sandaling iyon ay gumagalaw ang mga ulap at pinipilit ng buwan si Dave na muling magbago kaya sinimulan ni Gray na hiwain ang kanyang dibdib. Kinaumagahan ay ibinaba ni Gray ang relo sa puntod ni Dave at umalis. Nang makarating siya sa lungsod, binibigkas ng mga alipin ang kanyang pangalan habang sinusubukan ng ilang gwardya na patigilin sila ngunit hindi sila nagtagumpay. Hindi nagtagal ang higanteng krus ng simbahan ay ibinaba ng mga rebelde. Ibinigay ni Gray ang balat kay Jerry Ice na may mga tagubilin para makuha ng Reyna ang kapangyarihan nito. Nang sabihin ni Jerry Ice na nabigo siya sa kanyang misyon, ipinaliwanag ni Gray na pinatay niya ang kalaguyo ng Reyna at ngayon ay maaari na niyang masolo ang Reyna na siyang tunay na hangarin niya. Nang maglaon ay nagkaroon ng breakdown ang Reyna nang malaman niyang ang balat ay pag-aari ng isang patay na Dave. Ang kanyang layunin ay palaging maging isang hayop upang makasama siya, ngunit sinabi ni Jerry Ice na si Dave ay napinsala siya. Napagtanto ng Reyna na ipinagkanulo niya siya at kumuha ng hairpan para saksakin si Jerry Ice sa leeg na ikinamatay niya. Ginamit ng mga rebelde ang pagkakataong ito para sumabog sa kastilyo at patayin ang lahat ng mga gwardya na ang mga bala ay walang magawa laban sa napakaraming tao. Nang sumikat ang araw, sinusunog nito ang balat hanggang sa wala ng iba kundi abo, kasabay nito ang pagyanig ng puntod ni Dave. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ng isang muling nabuhay na Dave si Gray na may balak na patayin siya. Gayunpaman, ipinagtapat ni Gray na palagi niya siyang kilala bilang ang manliligaw ng Reyna. Pinlano niya ang lahat para sa wakas ay matalo ng mga rebelde ang mga nang-aapi at si Dave ay mabubuhay sa huli. Sinubukan pa rin ni Dave na bumaril ngunit nabigo ang kanyang baril, kaya umatake siya gamit ang isang kutsilyo ngunit ang dalawa ay biglang natigil habang nagkatitigan. Nang ipaalala sa kanya ni Gray na ito ang nais niya, pumayag si Dave at ngayon ay umalis ang dalawa ng magkasama upang maglakbay sa Lost Lands. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!